Let's call Sister Nats because ayan ang big kasi nasa Italian books. Baba. Prepare na. Sige po, magandang umaga po sa lahat. Yan. Yung pong message na to, binigay ko ng Lord sa akin nung kasalukuyang bumabagyo. Kamusta po nung bagyong Glenda? Kasi nung Wednesday na umaga yon, ang lakas-lakas ng hangin po, di ba? Kala ko yung bubong namin liliparin na. E na-stress na po ako kasi sabi ko, ano gagawin namin pag lilipat yung bubong namin? Ginawa ko na lang, nandun po ako sa taas, nag-open ako ng Bible. Sabi kasi hindi rin po ako mapag-aral ng parang nga dito kasi walang kuryente. Sabi ko, paano ako mag-aaral? Mag-prepare ng message. Binuksan ko na lang yung Bible, tapos ito yung binigay sa akin mensahe ng Lord. Simple lang po yung mensahe ng Lord and siguro mga 30 minutes din. Maiksi lang po pero ito yung gusto ng Lord na iparating sa ating lahat. Amen? Ayan. So, yung kinakanta po natin kanina, ano po yung sabi doon? For thou hast all things created, di ba? Ayan. Sabi nga po ni Brother Ryan last week, everything, lahat po ng bagay, including us, we were created for a purpose. Meron pong dahilan. Amen? Yung katabi mo po, ganyan yan, pero may dahilan yan. Yan, may purpose yung Lord sa buhay niyan kung bakit siya nabubuhay at kung bakit siya nalikha. Naniniwala po ba kayo doon? Sabi mo sa katabi mo, alam ko ganyan ka. Pero alam ko din, may magandang purpose yung Lord sa buhay mo. Amen? Amen. Everything is created for a purpose. Sabi nga, we were created to glorify God. For the glory of our God. By Him and for Him, all things are created, including us. So, ang purpose natin, ang main purpose, sabi nga, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Wala nang iba. Pag may iba pa doon, hindi yun yung gusto ng Lord para sa buhay mo. Because this is the chief end of man for us to glorify His name. Amen? To glorify yung pangalan ng Lord. Ngayon, sino po dito yung tanongin ko lang po kayo, yung nagsasabing talagang tinanggap mo ng totoo sa buhay mo ang Panginoong Yesus. Okay lang po kung hindi kasi baka baguhan po tayo. Sino po yung nagsasabing totoo, 101% tinanggap mo ng buong puso ang Panginoon bilang Diyos na tagapagligtas ng buhay mo? Ayan. Ayan. So, sige po, maraming salamat. Ngayon, ang tanong po kasi, ganito, sa tingin mo, bakit ka nakakilala sa Panginoon? Pwede tanongin mo muna yung katabi mo para medyo may interaction lang po yung bawat isa. Sa tingin mo, or ano sa palagay mo yung dahilan, bakit ka nakakilala sa Diyos? At kung baguhan yan, kung hindi pa talaga lubusan tinatanggap ang Lord, tanongin mo na lang, sa tingin mo, anong dahilan, bakit ka nandito ngayon? Sige po, usap muna kayo. Para hindi lang po ako yung nagsasalita, mahirap po kasi maubusan ako ng lahat. Tanongin niyo po at sagutin niyo din po. Yan. Tapos na? Bilis? Tapos na po? Naalala ko po nung camp, tinanong ko to dun sa mga kagrupo ko, yung chosen generation. Tinanong ko sila kung, itong tanong na to, ano sa tingin mo yung dahilan kung bakit ka nakakilala sa Diyos? Bakit ka na born again? Bakit ka nandito sa camp ngayon? Bakit ka naging Kristiyano? Tinanong ko po sila. And yung mga naging answer is, syempre, unang-una, para maligtas, para maranasan yung pag-ibig ng Diyos, para mapagpala, ganyan, para magbagong buhay. Kung papansinin niyo po dun sa mga sagot, lahat nakafocus dun sa sarili, di ba po? Personal. Totoo naman po eh. Kaya tayo nakakilala sa Lord for us to be saved. For us na maranasan yung pag-ibig ng Diyos. Pero, ang tanong po kasi hanggang doon na lang ba yun? Hanggang doon na lang ba yun? Para lang ba talaga sa sarili natin maligtas, mapagpala, mahalin ng Diyos, magbagong buhay, etc. etc. Para lang ba talaga sa atin? Sa sarili lang natin yun? I believe hindi po. At hindi rin po yun yung sinasabi ng Bible. Tayo po ay, sabi nga dito sa dinedeclare natin, nagsimula ito nung camp. So gusto namin, buong kongregasyon, malaman bakit ba main thing. Kasi naalala ko po,
right after the camp, lagi namin bukang bibig meeting. Yung iba sa youth, di sila makatawag doon, makarelate. Kasi hindi nila alam yung meeting. Kaya ngayon, pati sa buong kongregasyon, gusto na ng church na to na ma-share ano ba tong meeting. Bakit, ano ba yung sinasabi ng meeting na yan. Diba po? Ayan. So, sa atin po, huwag natin isipin na na para lang sa sarili natin kung bakit tayo nakakilala, bakit tayo na-born again, bakit tayo nandito ngayon sa church. Dinala tayo dito ng Lord, nakakilala tayo not only for ourselves. Amen. I believe we were saved para gamitin din tayo ng Diyos to proclaim the gospel so that others will be saved also. Amen. Tayo ay binibless ng Lord dahil po kung sinasabi, not only for ourselves to be blessed, but to become a blessing to other people. Amen. Tayo ay minahal ng Diyos at minamahal ng Diyos, hindi lang para sa sarili natin, kundi para mag-overflow yung pagmamahal na yon para abutin yung ibang tao at sa gayon, madala din sila sa Panginoon at maniwala din sila sa Diyos. Amen? Tayo ay kinocomfort ng Lord not only for ourselves to be comforted, but to comfort other people. Amen? Sabi po yan sa sa 2 Corinthians 1:3-5. Yan, bago tayo mag-pray, basahin po natin yung 2 Corinthians 1:3-5 para malaman po natin na hindi lang tayo naligtas, napagpala, minamahal at na-comfort for our own selves. Sabi po dyan, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. For just as the sufferings of Christ flow over into our lives, so also through Christ our comfort overflows. So, dyan po sa verse na yan, para lang po ba sa atin yun? Personally, hindi. Para magamit tayo to overflow yung comfort, yung love, yung salvation, ma-share sa ibang tao. At tayo, bilang Kristiyano, bilang nakakilala sa Diyos, bilang nakipag-isa kay Kristo, yung gagamitin ng Lord na daluyan para mag-overflow to sa iba. Amen? At para po mas maintindihan natin, ito po yung verse na binigay sa akin ng Lord sa gitna ng bagyo. Sa John chapter 15, verse 8. Yung verse 8 lang muna. Yan. Yan lang po tayo mag-focus. Yung John 15. Yung verse 8, basahin po natin lahat. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Sa ESV version po, ganito yung sabi, by this, my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Amen. Ready na po kayo sa message ng Lord? Kapigin mo yung katabi mo. Handa ka na ba sa mensahe ng Panginoon? Ayan. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng lahat, maging ang aming buhay, Panginoon. Maraming salamat for bringing us here in this place today, giving us this wonderful opportunity, Lord God, para marinig ang mensahe mo, para matuto sa iyong mga salita, at para mabago ang aming puso at takbo ng kaisipan, Lord God, so that we could bring glory to your name, Panginoon, and do what you have commanded us to do, Panginoon. Lord, salamat po sa pagkakataong ito. I just pray for your Spirit to flow in our midst, to speak to our hearts today, O God. Mensahe mo, salita mo, boses mo ang marinig at magpaunawa sa amin, Lord God, sa bawat isa sa amin nandito, Panginoon, Lord God. And Lord, just use me mightily as your instrument. Tago mo lang po ako sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw lamang ang maihayag, ikaw lamang ang madakila, at ikaw lamang ang makita sa mga oras na to. At ang mensahe mo ay tunay na magrema sa puso ng bawat isa, so that as we come out of this church, O God, Lord, gagawin namin yung main thing namin to glorify you and to raise disciples, Panginoon. Salamat po. Salamat sa araw na to, Panginoon. Salamat sa presensya mo at salamat sa buhay ng lahat ng taong nandito. Lord God, ang lahat ng papuri at pagsamba ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, galing po dun sa verse, sabi, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples.
2 points. Number 1, to glorify God means to bear much fruit. You must bear much fruit. Sabihin mo ulit yan sa katabi mo. To glorify God, you must bear much fruit. Para mabigyan natin ng kapurihan or karangalan ng Panginoon, kailangan mong mamunga ng sagana. Yan, maging sagana. And pangalawa, bearing much fruit is a proof that you are a true disciple of Jesus. Ang pamumunga daw po ng sagana ay isang pruweba. It is a strong proof or evidence. Napakatibay na ebidensya na ikaw ay tunay na disipulo ng Panginoon. Amen? Amen? So kung babalik na rin natin, kapag tayo hindi namumunga, alam niyo na po. Amen? Ang isang Kristiyano, bilang tumanggap at nakipag-isa kay Kristo, sinasabi natin konektado tayo sa Diyos, yan ang ina-expect po talaga sa atin. Mamunga. Amen? Mamunga. Yan. Sabi po, to bear means to hold up, to sustain, to carry on. Yan. Kailangan mag-maintain or meron kang mini-maintain na meron ka to be fruitful. Yan. Meron kang pinapanatili yan sa buhay mo, to bear. Yan. And ang tanong po, dun sa una, balik tayo dun sa una, to glorify God means you must bear much fruit. Ang tanong po, paano ba tayo makapamunga ng sagana? How can a person bear much fruit? Ayan. Pero tandaan po natin, ang tinutukoy po dito is yung mga konektado na sa Panginoon. Yung mga nakipag-isa na kay Kristo. Yun yung tinutukoy dito na dapat nakikita na ng pamumunga. Ngayon kung tayo, alam natin sa sarili natin, hindi mo pa tinatanggap ng totoo ang Diyos, bilang Diyos tagapagligtas ng buhay mo, wala ka bang personal relationship sa Kanya, hindi ikaw yung tinutukoy dito. Pero kung sinasabi natin, nakipag-isa na tayo kay Kristo, sa lahat ng Kristiyano, yung mga nagtaas ng kamay kanina, totoong nakipagrelasyon na sa Diyos, para sa atin po ang mensahe ito. Hindi lang sa leaders, tandaan po natin hindi lang po sa leaders or manggagawa ng church, kundi sa bawat isang Kristiyano nandito. Amen? Sabihin mo ulit, sa akin to. Para sa akin to. Sabihin mo rin sa katabi mo, para sa iyo din to. Yan. Para sa ating lahat po yung mensahe ito ng Panginoon. Yan. So yung question, how can a person bear much fruit? Yan. Basahin po natin yung John chapter 15, 4, 5. Sabi po, remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Maliban po tayo ay manatili, konektado, nakikipag-isa sa ating Panginoon, which is, He is the vine, we are the branches, hindi daw po tayo makakapamunga. Sabi po sa verse 5, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So lang po, bigyan natin ng toon yung sinabi, I am the vine. Ito pong pagkakasabi ng Panginoong Jesus, I am the vine, hindi po yan yung katulad ng mga promises na I will keep you, I will bless you. Hindi po siya promise. I am the vine, sinasabi dyan, it is a fact. Ito ay katotohanan. He is the vine. Kaya nung sinabi niya, you are the branches, ito ay fact din, katotohanan. Katotohanan po. Kaya kung sinasabi ng Panginoon dito, I am the vine, you are the branches, bilang branch, ano yung expected para sa isang sanga? Ano po ang expected para sa isang sanga? Mamunga. So if you are a branch na konektado sa vine, which is Jesus Christ, you are expected to bear fruit. Amen? Hindi pwedeng hindi namumunga. Kung sinasabi natin, konektado tayo sa Panginoon bilang siya yung vine, we are the branches, hindi po pwedeng hindi tayo namumunga.
Amen? Hindi po pwedeng hindi. You are going to bear fruit. Yun yung expected. Yun yung inaasahan sa atin. Tanungin mo ulit yung katabi mo, sanga ka ba? Ayan. Ikaw ba ay isang sanga na konektado sa Panginoon? Saka ka pala. Uy, iba yun ah. Tayo ay branch. Huwag na nga sanga kasi pangit pakinggan. Branch na lang, branch. Are you a branch? Yan. Kung sinasabi mo na ikaw ay branch, you are expected to bear fruit. Amen? Yan. Paano po ang isang tao ay makakapamunga? Sabi po dyan, remain in me. Sabihin nyo nga po ulit, remain in me. Remain in me. And I will remain in you. I will remain. Hindi po nauna yung I will remain in you, so remain in me. Hindi po ganun ha. Ano yung naunang sinabi? Remain in me. Sino yung una? Tayo po. Tayo, manatili daw tayo kay Kristo so that He will also remain in us. Yung remain in me, it is an active. Kumbaga, meron tayong bagay na dapat gawin para magawa itong remain, itong mapanatili. And what is that? Kaya nga po dito papasok yung yung pananalangin at yung pagbabasa ng Bible. Kasi this is your decision, this is your will to do something na yung part natin, yung gagawin natin para makapanatili sa Panginoon. Kaya sa mga Kristiyano po, o yung mga baguhan, o kahit matatagal ng Kristiyano, huwag nating isipin kapag pumunta dyan sa church na yung JNF, tinuturuan manalangin, tinuturuan magbasa ng Bible, kinukulit, lagi na lang pray, Bible study, cell group, ganyan. Hindi po yun mechanical things na para lang masabi na nandito ka, ma-attend ka, Kristiyano ka. Kasi ito yung way for us to remain. Nakonektado sa Panginoon, yung pananalangin, yung prayer relationship natin sa Lord, yung reading natin ng Word of God. Kasi dyan natin siya mas nakikilala. Dyan natin mas nararanasan yung presensya ng Lord. Ngayon, kapag ka ito, hindi natin ginagawa, unti-unti, you'll be disconnected. Diba? Kapag hindi natin maintain itong dalawang bagay na to, kung saan dito tayo nakakapanatili sa Panginoon, konektado sa relasyon sa Kanya, unti-unti you'll be disconnected. And sabi nga, it is an active way or something that you do. Decision mo, part natin na dapat gawin. Yung remain in me. Tayo yung gagawa. Itong remain in me. And then yung I will remain in you, or sabihin natin, let me, hayaan mo ako na manatili sa'yo. It is passive. Ito naman yung something na kailangan i-allow natin na gawin sa atin. I-allow natin na gawin sa atin. I-allow or hayaan natin na ang Panginoon ay manatili din sa atin. Kasi ganito po, halimbawa, remain in me, it's all your will, your decision, sarili mo yon. Pero, kung puro sarili mong desisyon, hindi mo naman hinahayaan si Lord manatili sa'yo, which is sa Kanya nanggagaling. Yung power sa Kanya nanggagaling, yung kalakasan para magawa mo isang bagay, you will remain fruitless. Kapag hindi mo inayaang mag-abide o manatili sa'yo, sa buhay mo, ang Panginoon, you will remain fruitless. Kaya itong remain in me and I will remain in you, it goes hand in hand. Hindi pwedeng isa, hindi pwedeng yung isa lang. Dalawang bagay. Both of these things, importante na mangyari sa atin for us to remain connected sa relasyon natin sa Panginoon. Amen? Hayaan din natin siya yung mag-reign sa buhay natin, mag-remain at manatili. Kaya nga, in this phrase, yung I will remain in you, it has something to do with enablement or empowerment. Yung si Lord yung gagawa naman at kikilos naman sa buhay mo. Kasi kung puro ikaw lang, baliwala din. Di rin tayo mamumunga. Di rin tayo makakagawa. Kasi kung sa sarili lang natin, ano yung sabi, apart from me, you can do nothing. Amen? Kung puro tayo lang sa sarili lang natin, wala po talaga tayong magagawa. Kaya nga po kahapon, epic
epic day ng follow-up. Kasi may in-invite po kami ng isang youth dun sa Green Park. Hindi ko expected. Basta sabi ko lang, ipagpapaalam ko yung bata dun sa parents para umaten ng youth din yan. Tapos, yung tatay andun, parang nag-ready pa nga. Parang nakikipag-debate. Ang dami niyang alam sa Bible, dami sinabi, pangalan, Hindi ko, yung iba hindi ko alam. Sabi ko, dami alam sa Bible, ganyan. Pero one thing po na napansin ko dun sa taong yun, puro head knowledge. Kasi nung nag-testify na ako po na naniniwala ako sa salita ng Diyos, sinabi kong ganyan. Kasi naranasan ko yung pag-ibig ng Lord at yun yung nagbago sa buhay ko. Kaya ako nagpapatuloy hanggang ngayon. Then naranasan ko, binago ako ng Panginoon. Sabi niya, siya daw, nagbago siya sa sarili niya. Sabi ko, sa isip-isip ko po, sa dinami-dami ng alam niyang salita sa Bible, lahat ng dami niya pong alam. Siguro napilas yung page ng John 15:5, apart from me, you can do nothing. Sinabi ko sa kanya, ako po, binago ko ng Panginoon dahil hindi ko kayang baguhin yung sarili ko. For apart from God, I can do nothing. Hindi ko kayang baguhin yung sarili ko. Nakakalungkot lang marami pong tao, akala ng marami, by their own selves, kaya nilang gawin. No matter how many things we know about the Bible, apart from God, hindi natin siya hinayaang mag-remain, manatili sa buhay natin, wala rin pong mangyayari. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo ang Diyos. Let God remain in you. Let God As you remain in Him. as you remain in Para maging fruitful tayo. Amen? Para maging mamunga tayo mga Kristiyano. Yan. Gusto ko lang pong basahin yung isang part doon sa libro ko ni Ed Lapis. Sinulat ko po sa notebook ko eh. Yung title ng libro, siguro nabasa na ng iba, Sa Tao ang Awa, sa Diyos ang Awa. Nabasa niyo na po yun? Ang ganda po kasi ng sinasabi doon, meron daw kasi ngawa ng ngawa yung tao. Wala akong kabunga-bunga, yun yung ngawa ng tao. Ito po yung sabi ng Panginoon. According din sa verse na to, John 15:5, sabi ni Ed Lapis doon, kapag ang tao ay naka-attach kay Kristo, hindi pwedeng hindi siya mamunga. Okay po? Natural lang na siya ay mamumunga. Sabihin mo nga, natural. Natural lang, dapat lang, automatic na dapat yun. Kung konektado tayo sa Panginoon, dapat lang, automatic mamunga tayo. Amen? So ano ang ating conclusion sa mga taong walang kabunga-bunga? Ito po, sabi ni Ed Lapis, malayo sila sa Panginoon. That's it, period. Ganun lang yung logic. Kung tayo ay malapit sa Panginoon, hindi maaaring hindi tayo magbunga. Magbubunga tayo ng mga mabubuting gawa, ng mga ministries, ng mga kaluluwang nadadala natin sa Panginoon, at ng mga papuri mula sa ating mga labi. Yun ang pamumunga. Amen? Hindi pwedeng hindi tayo mamunga kung konektado tayo doon sa vine. So, ang logic, ang sinasabi nga ni Pastor Ed Lapis, kapag ang isang Kristiyano, ang isang tao, sinasabi, nakipag-isa kay Kristo, pero walang nakitang bunga, ano yung conclusion? Malayo sila sa Panginoon. Disconnected. Halimbawa, ito yung puno, ito yung branch. Sa tingin niyo po ba, kapag ako detached or disconnected dun sa vine, mamumunga pa ba to? Di ba po hindi? Matutuyot lang, matutuyot hanggang malanta, hanggang wala na. Kahit yung mga dahon doon. Bakit? Kasi wala nang dumadaloy na life. Or yung, ano ba yung dagta, yung sap doon sa puno na dumadaloy para patuloy na mabuhay yung bawat parts ng isang puno. Amen? So, ganun din. Siyempre, kapag tayo disconnected sa Panginoon, paano dadaloy sa atin yung life that comes from the Spirit of God? Wala. Hindi yung makakadaloy kasi disconnected. Disconnected. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, how can a person bear much fruit? Paano tayo makakapamunga so that we could glorify our Father, our God?
remain. Remain in me, and I will remain in you. Manatili tayo sa Panginoon. Manatili tayo sa Diyos. Manatili tayo sa relasyon natin, sa pananalangin, sa pagbabasa sa Bible. Palagi natin tingnan, hanapin yung mukha ng Diyos sa kanyang mga salita. Makipag-ugnayan palagi. Stay connected. Amen? Nakakalungkot po pag sa mga Facebook, laging may connection. Laging connected sa mga tao, laging ka-chat. Di ba? Laging may signal. Pero ang mahirap po dito, kahit Kristiyano na, pagdating sa Panginoon, we disconnect ourselves. We don't even give a quality time to pray, a quality time to read His words, to devote ourselves sa pakikipagrelasyon sa Panginoon. Yun po yung nakakalungkot na yun. Tapos, magtataka pa bakit di namumunga. Di ba? Magtataka pa bakit tagal-tagal mo ng Kristiyano. At babalik yun dun eh. Babalik yun dun. Are we connected to the vine? Are we close, intimate to our Father, to our God, to Jesus Christ? Dun po babalik yun. Kaya, sabi ni Lapis po, get attached to the Lord. Be close to the Lord. Ibabad ang ating buhay sa salita ng Diyos. Sundin ang kanyang mga kagustuhan at hindi pwedeng hindi tayo mamunga. Amen? Yun lang po yun. Hindi pwedeng hindi tayo mamunga kung malapit ka. Automatic kasi yun eh. Natural. Kasi may dumadaloy na buhay. Pero kung walang dumadaloy na buhay sa'yo, wala po talaga tayong ma-expect. Amen? So, how can a person bear much fruit? Ano po? Remain in Him, in Jesus, and let Him remain in you. For apart from the Lord, we can do nothing. Amen. Apart from the Lord, we can do nothing. And ito naman po yung the other way. If you cannot bear fruit apart from the Lord, ito naman po yung maganda. You can do everything kapag ikaw naman ay konektado sa Panginoon. Amen? Kung apart from God, wala kang magagawa, ngayon, dahil konektado ka, marami kang magagawa through Christ who gives us strength. Amen? Kaya yun naman yung maganda doon. Saan doon yung gusto natin? Alin doon sa dalawa yung gusto natin? Doon sa apart from the Lord, yung wala ka, disconnected ka, wala kang magagawa. O yung doon sa konektado ka at marami kang nagagawa para mag-glorify si God. Saan po yun? Doon sa huli. Amen? Amen. So dapat, remain. Remain in God. Ngayon, ano po yung bunga na sinasabi? What is the fruit? Yan. What is the fruit? Una po, a developing Christian character. Yan. Character. Kayo po, nung nag-umpisa kayong nakakilala sa Diyos, ano yung unang-una na naalala niyo pong nakita niyong pagbabago sa buhay niyo? Di ba, it's within our character. Ito yung sa ugali, ito yung sa pamumuhay natin, sa way of thinking natin, unti-unting nababago. Amen? So, sabi nga Galatians 5:22-23. Yan. Ito yung fruit of the Spirit. Bilang Kristiyano konektado, nakipag-isa kay Kristo at konektado dun sa vine, bilang branches, ito po yung mga bunga, a developing character na dapat nakikita sa atin. Sige po, basahin natin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ngayon, tanong po, kapag po ba dumarating kayo sa gitna ng matitinding pagsubok, problema, conflict with other people, nakikita po ba sa atin yung love, yung joy, yung peace, yung patience, or yung kabaliktaran niyan pa rin, yung nakikita sa atin? So, bilang isang branch that is connected to the vine, this is what the Lord is expecting na makita sa atin. Hindi lang sa panahon na easy-easy yung buhay, na walang problema, walang struggle, kundi higit sa mga panahon na nasa gitna tayo ng mga matitinding
trials, temptations, mga pagsubok. Dapat ito po yung nakikita sa atin. Ngayon, magtaka na po tayo kung ang tagal-tagal na natin, parang wala pa rin kahit katiting na nababago. Dapat unti-unti, from glory to glory. Simula nung naging Kristiyano tayo at naging konektado tayo sa Panginoon, nakikita yung pagbabago. Amen? Hindi yung totally wala. Kasi kung wala pong nakikita, ano yung conclusion? Disconnected. Amen? Sa 2 Peter 1:5-8 po. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. For if you possess these qualities in increasing measure, ulitin po natin, for if you possess these qualities in increasing measure, hindi decreasing, amen? They will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Kapag daw ito, we possess all these qualities in increasing, nadadagdagan, hindi yung pabawas ng pabawas, palala ng palala. Dapat pamature ng pamature, hindi yung pagtanda, yung pag-increase ng mga qualities na yan, ng mga character na yan, nakikita, they will keep you from being ineffective. Ibig sabihin, kapag yan, nakikita sa atin yung pamumunga na yan, makikita yung effectiveness at yung pagiging fruitful natin sa harapan ng Panginoon. Amen? Pero kung hindi, yun nga, we will remain ineffective and unfruitful, unproductive sa harap ng Lord. So, the first fruit, yan, is a developing Christian. Kaya nga sabi, developing May pag-unlad dapat, nag-i-increase. As we go through our walk with Christ, day to day, every day, dapat nakikita yung pagbabago. Amen? Hindi yung kailan tumagal na Kristiyano, lalong palala yung ugali. Amen? Yan. Pangalawa po, ano pang bunga yung hinahanap or ina-expect sa atin? Yan, mabubuting gawa, good works. Colossians 1:10. And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Bilang isang Kristiyano, konektado, na branch sa vine, ang ating Panginoong Hesus, syempre ito yung makikita dapat sa atin, mabuting gawa. Bunga po ito ng kaligtasan. Huwag po nating baliktarin kasi yung iba ang ginagawa, good works para ma-save. This is a fruit of your salvation. Bunga. Dapat makita ito bilang sinasabi mo na ligtas ka na, tayo bilang ligtas na, binago ng Panginoon, dapat makita yung mabubuting gawa. Kayo po ba, halimbawa ako, sinasabi ko, na Kristiyano na ako, binago ng Panginoon, tinanggap si Kristo. Maniniwala po ba kayo kung nabubuhay pa rin ako sa mga makasalanang gawa hanggang sa ngayon? Nakita niyo ako dyan na mga putay ng tao, nangbubugbog sa height ko dito, nangbubugbog ng kapwa, nagmumura, ng malutong na parang chicharon dun sa mga tao. Maniniwala po ba kayo? Tapos, walang kapag-ibig sa kapwa, walang pakialam sa ibang tao. Maniniwala po ba kayo sa akin? So, ang bunga, isa pa na hinahanap at ina-expect ng Lord, makita sa bawat Kristiyano na nagsasabing konektado sa Kanya, good works. This is a fruit of your salvation. Not the other way. Kasi yung iba, good deeds para lang maging salvation. We can never pay kasi binayaran na ng Panginoon yung kaligtasan. Libre natin itong tinanggap. Amen? Kaya ito ay bunga. Ayan. Pangatlo po,
na bunga na hinahanap at dapat makita sa bawat Kristiyano, those who came to Christ through our witness. Yung mga tao, yung mga kaluluwa na sinisharean, na nadadala natin, isa to sa mga bunga na dapat nakikita sa atin. Hindi po pwedeng wala. Kasi anong gagawin natin sa kaligtasang tinanggap natin? Sinasarili. Di ba sabi ko nga po kayo ng umpisa, we were saved not just for ourselves to be saved, but to be used by God to proclaim the gospel so that others will also be saved. Kaya kailangan nagwi-witness, nag-share, nagdi-disciple. Kaya nga ito yung main thing pinapagawa sa atin ng Lord. Glorify God and raise disciples. Bunga yun. At yun ay hinahanap sa atin ng Panginoon. Amen? Kung babasahin nga po natin yung Book of Acts, di ba? Yung mga apostles, after they were filled by the Holy Spirit, kapag sila ay nag-share, kapag sila ay nagbahagi ng salita ng Diyos, ilan yung mga nadadagdag sa kanila na believers? 2,000, 3,000, thousands of people. Yung nagiging mananampalataya at disipulo. Bunga yun. Dahil sila ay konektado sa Panginoon. Ngayon, tanungin mo yung katabi mo, ilan na yung bunga mo? Yung iba po ang daming bunga. Tawag na fruitful. Frutigyawan. Frumpoklat. Daming bunga. Yung iba bunga nga. Joke lang po. Hindi, tanungin, ay sarili na lang po natin, tanungin natin. Ilan na po yung bunga natin? Ilang souls na yung nadala natin sa Panginoon? Ilang souls na po yung nakakilala dahil nag-witness tayo at sinare natin yung salvation na tinanggap din natin sa Panginoon. Ilan po? Tapos i-compare natin how many years we've been a Christian. Ilang taon na tayo Christian. Ngayon, hindi naman po issue yung marami, yung paramihan. Kasi sabi dun sa parable of the sower, di ba, nung namunga, merong 30, merong 60, merong 100. Hindi pare-pareho. Pero, lahat may bunga. Yan. Hindi nga lang pare-pareho ng number, pero lahat may bunga. Ang danger po kasi dito yung walang bunga. Mag-question na tayo sa sarili natin. Dapat, ang tawag doon, yung ma-alarm na tayo, ayan, sa sarili natin. Kung hanggang sa ngayon, wala pa rin nakikitang bunga sa atin bilang mga Kristiyano. Amen? Hahanapin yan sa atin ng Lord. Sabi nga, di ba, we will be on account. Hahanapin sa atin yung pangumunga, yung bunga natin. And then, last, ano ba yung fruit? Lips giving praise to God. Hebrews 13:15. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His name. Ayan, our lips must bear fruit by giving praise. Yung sa ating pananalita, we proclaim praise para sa Panginoon. Kaya maging maingat po tayo mga Kristiyano kasi sa pananalita pa lang, alam na kung tayo ay totoong konektado dun sa life-giving God natin ang Panginoon. Maririnig or makikita the way we speak, in the things we say, yan ba ay puro praises o puro curses? Yan ba ay puro mabubuting pananalita o puro mura na complaints? Di ba? So, dapat makita din yung bunga even in what we say. Dapat everything will give praise to our God. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, speak praises to God rather than yung mga curses, complaints, lalo na sa kapwa mo din. Yan. Sabihin, Kristiyano na, pero kung magmura dun sa ibang tao, di ba, ang hirap paniwalaan. So, dapat even in the way we speak, makitaan tayo ng pamumuno. Amen po. Kung dati, ako po, natuto ako magmura, mag-grade 6 ako. Galit na galit sa akin yung classmate ko dati. Kasi sabi niya, ano ba naman yan? Alam mo sa akin, mura. Galit po, nag-grade 6 ako. Pero, ng mga high school na hindi na.
Kasi yung mga kasama ko, grabe din po magmura, kaya nahawa. Ganyan. Kaya dapat maging maingat din tayo sa mga sinasabi natin. Amen? Ayan. Dapat puro papuri para sa Diyos yung naririnig sa atin. So, balikan ko lang po, how can a person bear much fruit? Kalimutan na? Remain in me and I will remain in you. Yan ang sabi ng Panginoon. Ano yung mga bunga? Una, yung developing Christian character, yung pag-ugali, way of thinking natin, yan, dapat makita yan. Increasing, hindi decreasing. Pangalawa, good works, mabubuting gawa, so that the people who sees us doing those good works ay papurihan nila yung Ama natin sa langit. Pangatlo, yung mga taong nadadala natin sa Panginoon. Yan. Importante po yan. Pangapat, yun nga, yung mga papuri na binibigkas ng ating mga labing-kana sa Panginoon. Ngayon, may sinabi po sa John 15 verse 16 na ilagay po ba doon? Yan. Sabi doon, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. Ulit po, to go and bear fruit. Fruit that will last. Ulit, fruit that will last. Sa ibang version, fruit that will remain. Yan. Fruit that will remain. Ano ibig sabihin ng remain? Nananatili. Tumatagal, nananatili. So dapat, yung mga bunga na to, yung character, yung good works, yung souls na nadadala sa Panginoon, itong papuri na lumalabas sa ating mga bibig, hindi lang on the first week or on the first month that we've become a Christian, hindi lang sa simula. Dapat nananatili. Amen? Kung paano tayo ay nananatili kay Kristo, konektado, yung mga bunga dapat din nakikita nananatili. Hindi pwedeng sa umpisa lang meron, sunod wala na. Amen? Fruit that will last. Amen? Fruit that remains. Kung paanong ikaw nagre-remain, si Kristo hinayaan mag-remain sa'yo, yung bunga mo dapat din nananatili. Amen? So, hindi lang basta ay, ngayon, okay, namumunga, sunod, wala na. Dapat nananatili. Ayan. Ito po, merong danger to those who don't bear much fruit. Or sabi natin, to those who don't glorify God. Kasi ang sabi ng Panginoon, di ba? By this, my Father is glorified, that you bear much fruit. Ngayon, ito po yung danger o warning sa lahat ng mga hindi namumunga at hindi nag-glorify si God. John 15 verse 2. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Yun lang una. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Sa verse 6, if anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Pakita ng picture ng yung disconnected na yung mga sanga na tuyot. Ayan. Ang dami pong mga sanga ngayon, di ba? Yung mga nagkalat kasi nagbagyo. Ayan. Ano na pong gagawin doon? Tapon, iba pang gagatong. Ayan. Ganito daw po yung mangyayari sa mga sangang hindi namumunga. Kumbaga, sa earthly world, o sa mundo natin, tayo, kapag may mga puno na, o yung mga branches na hindi na namumunga, pinuputol na, di ba po? Hinatapon, hanggang sa minsan gagawin pang gatong. Imagine po natin yung sarili natin. We are the branch. Amen? We are the branches. Sabihin mo, you are the branch. Gusto mo ba na gano'n yung itsura natin? Malinaw po sinabi ng Panginoon, if you do not remain in me, ano gagawin? He will cut off every branch that does not bear fruit, thrown into the fire, and burned. Masakit po dito, hindi naman literal yung sinasabi dyan. Those
branches na disconnected, hiwalay sa Panginoon, pag tayo, kinuha ng Lord na matay, saan niyo gusto? Dapat namumunga tayo para hindi tayo doon sa fire in hell masunog. Amen? Kaya nga ano po doon nga sa pinapakinggan kong preaching, marami daw po nasa loob ng church, Christian church, born again church, but they are unconverted. Hindi talaga naging connected sa Panginoon. Kumbaga naging kampante lang, napaupo-upo, nakikinig, nakikisama sa pagpupuri, pananalangin, nakikinig ng Word of God, pero ang totoo, unconverted pa rin ang puso, disconnected pa rin sa Panginoon. Kaya, ang tendency, kapag tayo namatay, at ganun yung status natin sa harap ng Lord, saan tayo? Sa impyerno tayo. Kaya dapat, maging sigurado po tayo, remain connected to God. At ang pruweba ng konektado sa Panginoon, may bunga. Sabi nga sa Matthew, sa bunga makikilala. Amen? Sa bunga makikita yung katotohanan. Amen? Sa bunga makikita. Sabi dun sa verse 2 din, verse 2b, ito naman yung ginagawa ng Father as the vine dresser, while every branch that does bear fruit, He prunes. Doon naman sa mga namumunga, ano daw pong ginagawa? He prunes. In other words, He cleans, nililinis. So that it will be even more fruitful. Para mas maging mabunga, tinatanggal yung mga branches, yung tinatawag na sucker shoots. Yan, pakita po natin yung sucker shoots. Mga pictures din. Ayan, ito po, tomato to kasi wala akong makita na vine. Nakita niyo po yung maliit na yon? Hindi po ako ayun. Yun, nasa pagitan nung itong pinaka-trunk, tas ito yung branch. Kung saan daw mismo yung connection, doon tumutubo yung mga sucker shoots. Kung saan yung branch nakakonect doon sa vine, doon mismo sa pagitan tumutubo yung sucker shoots. At ang nangyayari po, yung mga sucker shoots na yan, yung nakakahadlang para maging fruitful yung branch na yon. Kaya ang tendency yung mga sucker shoots, ang napoproduce lang, leaves. Hindi nagiging mabunga. Kaya ang ginagawa po sa pag-aalaga daw po ng vine, sa care of vine, yung branches, pinuprune, yung mga sucker shoots na yan, tinatanggal po. Yan. Siyempre, kapag ikaw tinatapyasan or tinatanggalan, masakit po, di ba? Try nyo nga po purutin yung katabi nyo. Baka kasi natutulog na sige lang, kayo magalit. Part po yan ng purutin nyo lang po. Okay sa pisngi na lang. Para mas cute. Yan. Hindi naman natin masakit. Dapat yung aaray. Joke lang. Grabe. Di ba po masakit? Purutin ka nga lang kasi yung kuko mo mahaba. Masakit na po talaga, di ba? Paano pa kaya yung tapyasan ka? Di ba? Yung tatanggalin ka niya. So, ang sabi po dyan, sa mga namumunga, ang ginagawa ng Father as the vine dresser, He prunes, He cleans para mas maging mabunga. Galing mo po? Ang gusto ng Lord, namumunga ka na. Okay, namumunga ka na. Gusto niya, mas maging mabunga. Kaya ano yung gagawin niya? Tapyasin. Siyempre, may mga trials, may mga pagsubok, may pagdidisiplina, may pagtutuwid na gagawin yung Diyos. May mga tatanggalin siya sa buhay natin para hindi makahadlang sa mas pagiging mabunga natin sa Kanya. Amen? Kaya minsan, sino dito yung umaaray na Lord? Mga trials, mga problema, umaaray na. Yan ay patunay lang na konektado ka at nakikita ng Lord, namumunga ka. Kaya ang gusto niya, mas maging mabunga ka. Kaya, pupurun niya muna tayo, lilinisin niya yung mga bagay na hindi
makakatulong para mas maging palago tayo. Amen? Tatanggalin niya po talaga yun. Tatanggalin niya po talaga yun. Sabi mo sa katabi mo, kung masakit, Masakit. edi umaray ka. Maray ka. Pero, huwag tayong dumisconnect. Amen? Kasi gusto lang naman ng Lord maging mabunga tayo. Amen? Kaya yung mga, kaway po yung mga may pagsubok. Pag walang pagsubok, ibig sabihin, disconnected ka. Hindi ka pinupuro ng Lord. Kasi wala talagang nakikita sa iyong bunga. Pero kung ikaw dinidisiplina, tinutuwid, binabago, nililinis ng Lord, gusto niya lang kasi mas maging mabunga. Yung practice ng matatanda po, mga matured, yung lola ko kasi dati, pagka yung may puno kami ng mangga, anong ginagawa? Pinapausukan para daw mas maging mabunga. Di ba? Kailangan papainitan para lang maging mabunga. Ganun din po tayo. Amen? Padadaanin tayo ng Lord sa mga discipline stage na gagawin niya, pagtutuwid, pagtatama, babaguhin niya, aalisin niya talaga yung mga bagay na nakakahadlang para hindi ma-stop yung pamumunga natin. Bagkus mas maging mabunga pa tayo. Amen? At dahil doon, sabi nga sa verse 8, by this my Father is glorified. Paano? That you bear much fruit. Much fruit. Nag-glorify natin ang Panginoon. Pag tayo nabubunga ng sagana. Amen? Yung bunga na nananatili. Amen? At yan ay patunay na ikaw ay isang tunay na disipulo. Sino dito sabi, you are a disciple of Christ? Yun lang. Sino po yung mga disciples dito ng Panginoon? Walang church attendees. Ayan o, dinideclare. The J&L Church has no attendees but disciples. Sige po, sino yung mga disciples dito ng Panginoon? Proud dapat. Disciples ka ng Lord. Disciples ka ng. Disciple ka ng Lord. Our job as a disciple of Christ is not to produce the fruit, but to remain connected, to stay connected, para mag-flow sa atin, para makapamunga yung branch. Kaya, sa atin po, ito yung dapat natin gawin bilang disciple. Kasi, naniniwala po, kahit anong gawin natin na mag-share, mag-disciple, ganito, punta dito, punta dyan, para mag-share sa mga tao, kung tayo mismo disconnected, we just also create a disconnected people sa Panginoon. Kaya dapat siguraduhin natin, manatili tayo sa Panginoon para mag-flow out lang, mag-overflow lang sa atin through us para doon sa mga taong aabutin natin para sa Kanya. Amen? Kaya stay connected po. Ayan. Panoorin po muna natin yung video before we end.
staying connected to Jesus, nothing we do for Him matters. So dapat po, stay connected. Amen? Sabi mo sa katabi mo, stay connected. Stay connected. At kung may danger po sa mga hindi namumunga, may benefits din naman kung sinabi yung Lord. Sa John chapter 15 verse 7, ayan, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. Amen? Gusto niyo po maranasan, maklaim to, ask whatever you wish. Yung mga prayers that is according to the will of God, syempre. And it will be given you. Sinabi yan ng Panginoon, ito yung lagi kong pinakot kapag nagpe-pray po ako. Whatever we ask in your name, you will do it so that the Father will be glorified through the Son. Nag-glorify si God kapag tinutupad niya yung mga, or sinasagot niya yung mga prayers natin. Kaya, sino po yung gustong maklaim to? Bear much fruit and prove that we are a true disciple so that we could bring glory to our God. Amen? Yan lang po. To God be the glory.